Okay. One more time. Sa bako, wala akong bulsa. I need to clarify that Mary Magdalene, hindi siya yung babaeng babatuhin. Okay, may kwento doon, di ba? Yung babaeng babatuhin. That's not her. Okay, yung babaeng na babatuhin sana, wala siyang pangalan. Hindi nabanggit. Si Mary Magdalene, hindi rin siya yung babae na mahabang buhok, na pinunasan ng paa ni Jesus. Hindi rin siya yun. Okay, that was Mary, kapatid ni Martha. Okay, para lang malinaw sa lahat. So, sino si Mary Magdalene? Luke 8, 1, 2, 3. Pagkatapos nito, siya, si Jesus, ay nagturo sa bawat lungsod at mga nayon na ipinangangaral at ipinahahayag ang magandang balita ng kaharian ng Diyos. Kasama niya ang 12. At ang ilang babae na pinagaling mula sa masasamang espiritu at sa mga sakit. Listen, may mga mothers na sumusunod kay Jesus. Hindi lang yan yung 12 apostles. Okay? So may mga nanay na sumusuporta kay Jesus, sumusunod. Kung saan man siya magpunta. Baka sila yung food committee. Diba? Sila yung food ministry siguro. Or sila yung taga-usher pag masyado na maraming tao. Okay? Si Maria na tinatawag na Magdalena, na mula sa kanya ay 7 demonyo ang lumabas. So that is Mary Magdalene. She was one of the women following Jesus along with Juana, actually sa English, Joanna, that's where I get my name from, na asawa ni Chusa, nakatiwala ni Herodes, at si Susana, at marami pang iba na nagkaloob sa kanila mula sa kanilang mga ari-arian. Treasury pala yung mga nanay, may mga kaloob. So, hawak nila yung tithes and offerings. Okay? So, Mary Magdalene had 7 demons come out of her. Nakakita na ba kayo ng taong sinaniban ng demonyo? Sino dito nakakita na? Okay. Anong itsura ng taong sinaniban ng demonyo? Alam niyo kung ano? Ako nakakita na. Several times. Una, nalilisik ang mata. Tama? Sino na? Yung mata nagbabago yan. Pagkausap mo, mabait. Pag hindi ka nakatingin, iba ang unyo. Nakakita na rin ako ng meron akong kaibigan sa worship team. Worship team to ingat kayo, worship team. Ano siya kaibigan namin pero meron siyang inner yabang. Kasi gusto niya maging sikat na singer. One time, medyo lumalalim na yung kanyang descent into darkness kasi yumayabang na yung parang galit yung kay Kuya Leo Yun. Kasi sabi niya, bakit sila yung maging band leader? Yun. So ayaw niya, gusto niya siya. One time, kailangan mo siyang sunduin somewhere, sa may SM, Santa Mesa. Galing sa kotse, nakita namin siya naglalakad. Ako, may kasama ako sa kotse na hindi pa mananampalataya. Alam mo, nung paparating siya, sabay kaming gumanon. Kasi yung mukha niya, nagbago ng anyo talaga. Mukha siyang, alam mo yung dragon? Yung noon niya, parang may abs. Parang may abs yung noon niya. Totoo! Tapos naglalakad siya sa kalye, yung mata niyan, parang tapos may I'm not kidding. Kasi yung kasama ko, hindi siya believer. Pero sabay kami, ngay! Ganun! Tapos, nakita niya kami, nasa car kami, di ba? Nakita niya, lalakad siya, he saw me, biglang, oh, hi, Joanne! Nagbago. Nagbago yung demonyo. Ang taong sinaniban ng demonyo, nagbabago ng anyo. Hindi lang yun. Minsan nagbabago ng salita. Tapos minsan yung sinasabi nila, hindi nila maalala na sinabi nila. May sinabi silang masama. When I repeat it, bakit mo yung sinabi? Hindi na nila alam. May mga taong sinasaniban ng demonyo na lumalakas. Okay? Yung sobrang lakas, kailangan mga 3-4 na lalaki. Yung 14 years old na bata, na babae, na sinaniban ng demonyo, na pinag-pray over nila Pastor Mark, it had to take like 3, tama ba? 3
3 or 4 pastors to hold her down because she was so strong. So nagbago yung boses. Pero na-deliver pa rin siya. Okay? Nakaranas na rin ako ng may sinaniban ng demonyo na talagang hindi ko na maintindihan eh, tumatalbog sa kama. Talagang gumaganon. I had to physically hold her down and said, binanggit ko yung pangalan niya. Kunyari, bigyan ako pangalan. Kunyari, Maria. Yung kalma lang ako. Huwag yung sisigawan ha. Pag meron kayong nakitang sinaniban ng demonyo at gusto niyong palayasin yung demonyo, huwag yung sigawan yung tao. Sabi ko sa kanya, Maria, makinig ka sa akin. Shh, tumahimik ka. Ganoon ko lang. Maya-maya umalis yung demonyo. Parang bumalik siya sa kanyang sarili. This woman, she had 7 demons inside her. Ano na kaya itsura niya? Okay? Hindi natin alam kung baka palaboy-laboy na siya sa kanya. By the way, the Bible does not say she was a prostitute. Wala na yun sa Bible. But listen to me. Paano nakakapasok ang demonyo sa isang tao? Unang-una, yung taong yun, either pinapasok niya. Paano pinapapasok ang demonyo? Gumawa ka lang ng kasalanan, paulit-ulitin mo, tapos mahalin mo yung kasalanan, mamahalin ka rin ng demonyo. Papasok yan, gagawin niyang ano yung opposite ng banal ng tahanan? Gagawin niyang, kung si Jesus gagawin niya ikaw banal na tahanan, yung demonyo gagawin ka niyang madilim na tahanan. If you commit a sin and you keep on doing it and you love it and you hide it, you are opening the door of your heart to a demon or more demons. So I'm telling you right now, if you're hiding sin, repent nyo na. Kasi delikado yan. Number 2, ang demon nakakapasok sa tao na helpless. Yung walang malay, hindi nila kilala si Jesus, hindi nila alam na mali mag-spirit of the glass, hindi nila alam na mali magbasa ng horoscope, hindi nila alam na mali mangonsulta sa maghuhula, hindi nila alam na kapag ayaw mo magpatawad, galit ka, pinakulang mo. Lahat yan, entry point ng demonyo. Bakit? Kasi lahat yan, gawain na ng demonyo eh. So kung kumampi ka sa kanya, kakampi rin siya sa iyo. Gusto mo kakampi mo yung demonyo? Wow, papangit ka. Magkakaroon ka ng abs sa noo mo. Pangit yun. Dapat dito yung abs, di ba? Right, Ronan? Dito Wag dito So Mary was oppressed. Sa sobrang daming demonyo na pumasok sa kanya, inapi na siya ng inapi siya ng mga demonyo. You know why? The devil, ang mission statement ng demonyo, kill, steal, destroy. Yan ang gusto niya gawin sa iyo at sa akin. But Jesus said, I have come that you may have life and life to the fullest. Okay? So this demon wanted to kill this woman. Inapi siya ng inapi. Gusto siyang patayin. But Jesus, hindi nakasulat pa paano. But Jesus rescued her. Can you show the next slide? Jesus said to her, Mary, this was during Resurrection Sunday. Naalala niyo yun? Kahit na-demonize si Mary, Jesus knew her name. Okay? And they became friends. That's why he called her by name. When she was crying outside the cave of the risen Lord, she was crying. Nawawala ang bangkay ni Jesus. Nasaan? Nandun si Jesus. Sabi niya, Maria. Di ba? Parang kinalapit ka ng kaibigan ako doon. Grabe. What's my next slide? Press. Jesus is our rescue. Kung ikaw inaapi, kung nararamdaman mo na, apin mo ako dito Di ba? Kanino ka tatakbo? Kay Tulfo. Di ba? Yung mga tao, pag-asa nila si Tulfo Papatulfo kita. Okay? Tulfo is not your rescue. Right? Jesus is your rescue. Kaya ba ni Tulfo palayasin ang 7 demonyo? Pero huwag ka magpapasanib sa 7 demonyo, Delikado na yun. Okay? Jesus is our rescue. He rescued this woman
who was oppressed. Inapi-api na siya. Alam mo, feeling ko siguro sugat-sugat na yung katawan niya, ang dami niya ng sakit. Kasi nga, steal, kill, destroy. 7 na yun. Siguro i-destroy niya siya. Jesus came and rescued her. Kailangan niyo ba ng rescue? Are you going through a situation where you feel like wala ka ng kakampi? Jesus will bring you kakampi. Tingnan niyo yung katabi niyo. Dami niyo kakampi. Tingnan yung katabi niyo. Mukha bang kakampi o kaaway? Dapat dito sa Newcom, walang magkaaway. No? Lahat kakampi. Kasi tayo ay mga anak ng Diyos. That's why kids, where are the children? Again, children, in your homes, dapat magkakampi kayo. Huwag kayong magkaaway. Kasi sino ang sumasakit ang loob pag nag-aaway ang children? Yung nanay. Alam ko yan, kahit wala akong biological children, but I know that people here are fighting, di ako makatulog. I feel bad. Mas lalo na your own mothers. During our children, okay, bring honor to your mother and father. Okay? Be the rescue of your mother. Be the rescue of your father. Kahit even when you are young, your parents, ewan ko correct me if I'm wrong, fathers and mothers. Di ba nagpapalakas sa inyo pag nakikita nyo yung mga anak nyo ay obedient? At they're good kids. Tapos hindi ka mag-aalala na hindi mo sila kasama, nasa eskwelahan sila, and yet alam mo that they will obey all the good things you taught them. Di ba nagpapalakas yan sa inyo? Tama? Yes. So kids, be the rescue of your parents naman. When they're feeling down, all you have to do is do good. Yun lang. And your parents will feel more secure. Next, we have last na ba? Number 5, the busy woman. Ayan. Sino dito ang busy mother? Sino dito ang busy mother? Lahat ang mga mothers ay busy. Luke 10:38 to 42. Ano ang pangalan ng busy mother in the Bible? Anong pangalan ng kapatid niyang hindi busy? Luke 10:38 to 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Martha. May kapatid si Martha na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Ang pangalan niya ay si Mary. Si Martha naman ay abalang-abala sa paghahanda, kaya lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala ba sa inyo? At pinababayaan ako ng kapatid kong paghanda ng nag-iisa? Sabihan niyo nga na tulungan niya naman ako. Inutusan ko si Jesus, no? Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Martha, Martha, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay, ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ganito yun eh. Minsan, naiimbita kami ni Kuya Leo sa mga party, sa mga bahay. Gusto namin yun kasi we want to be with the people who invited us. Pero minsan nakakasad kasi pagdating namin sa party or sa bahay, yung nag-imbita sa amin, hindi namin nakikita. Kasi nasa kusina, abalang-abala. Nasa na si ganito, nasa na si ganyan. Wala. Gusto namin makapiling yung mga taong nag-invite sa amin. So itong si Martha, in-invite niya si Jesus. Pagdating ni Jesus, masyado niyang pinagkakaabalahan yung kanyang adobo, yung kanyang sinigang, yung kanyang laing. Okay? Hindi niya pinapansin si Jesus. Sino ang pumansin kay Jesus? Si Mary. Si Mary, ano po? Kinausap si Jesus. O di masaya, di ba? Kung si Jesus pumunta sa bahay mo, ayaw mo bang kausapin? Ayaw mo? Gusto ayaw? Ako gusto ko. Marami akong tanong pag dumating si Jesus sa bahay ko. Alright? Next slide.
Sabi ni Jesus, basahin niyo nga, 1, 2, 3, go. Sino dito, mga mother, sino dito minsan ay nababalisa? Mamin? At abalang-abala sa maraming bagay? Ay, naku, totoo yan. Sabi ni Jesus, ang dami-dami mong iniisip. Dami tayong iniisip. Ang dami mong gustong gawin. Abalang-abala ka. Pero, iisa lamang ang kailangan. Ano yung iisa lamang ngayon? Ang iisa lamang ay yung ginawa ni Maria. Sabi ni Jesus, Mary has chosen what is better. And it will not be taken away from her. It is better to sit and stop muna. Makinig muna tayo ano ang gustong sabihin ni Jesus. Next slide. Jesus said, only one thing is needed, and that is, Jesus is our rest. There. Kailangan niyo ng rest? Yeah. Kailangan ko. Okay? If you need to rest, sino mga nanay dito ang kailangan ng rest? Taas niyo yung kamay niyo. Okay? Husbands. Okay? Bigyan niyo naman ng day off ang mga misis. Minsan kayo naman ang magluto. Except mo. Minsan ikaw naman maglaba. Siya naman magluluto. Yan. Okay? So, mommies, it's okay to rest. Hindi tayo ang tagapagligtas ng ating pamilya. Pwedeng mag-day off. Sinasabi nga nila yun, kung kailangan nilang day off, iwan niyo yung mga bata sa amin, mag-day off kayo mag-asawa. Ay, wow, thank you. Mga tissue. Chodor, paki-on ka ng aircon. Mainit na eh. Thank you. Okay. Nakakatulong ba itong message na yun? I'm teaching you this message because I want you to know the words of Jesus, especially to the tired and lonely and oppressed women. I want you to know all these words that Jesus is telling you right now. And I would like to cap this message with one woman na parang nasa kanya na ang lahat ng problema. Pangalan niya si Hagar. Si Hagar, next slide. Kilala niyo si Hagar? Napagdaanan na natin to. Si Hagar ay alipin ni Sarah. Makinig. Children, listen up. Si Hagar ay alipin ni Sarah na asawa ni Abraham. Bakit siya buntis? Buntis siya kasi si Sarah hindi naniwala na magkakaroon siya ng anak, gayong siya ay, ilang taon na ba? 90 or 80-something siya nung kinausap siya ng Lord. Hindi niya naniwala. So sabi niya kay Abraham, sitingan mo si Hagar para magkaroon tayo ng anak through her. Tapos nung nabuntis si Hagar, inapi-api na siya ni Sarah, syempre nagselos. At dahil doon si Hagar ay naglayas. Okay, I will read to you the story. I know, I will not pala kasi mahaba. But, I will tell you the summary. Naglayas si Hagar sa, mukhang nasan siya ay nasa deserto. Okay? Siguro gusto niya lang mamatay. Kasi diba, ayaw naman niyang makipag-sex sa amo niya. Diba? Ay si Nex, nabuntis. Inapi ng kanyang amo na babae. So lahat na, she was lonely, she was desperate, she was oppressed, she was in an impossible situation. And she went into the desert, siguro gusto niya lang mamatay. While she was in the desert, kinausap siya ng Panginoon. Anong sinabi sa kanya ng Panginoon? Sinabi ba sa kanya ng Panginoon, ikaw kasi, kabit ka. No. Okay? The Lord told her, go back to your mistress. I will make you also into a great nation. Yes? Tama ba, Phoebe? Tama ba, Ken?
Yes. Okay? So, the Lord saw Hagar where she was. And Hagar gave this name to the Lord. In Genesis 16:13, when the Lord spoke to her, Hagar said, "Go, John, you are the God who sees me." Feeling mo ba minsan nakalimutan ka na ni God? Feeling mo, hindi naman ako pinapakinggan ni God. But, look ha, yung kabit, nilapitan ni God. Sinabi ni God, I see you. I see your misery, Hagar. Alam ko, hindi mo yan ginusto. But I will still bless Ishmael and I will make him into a great nation. Mothers, whatever you are going through, I will tell you this right now. Makinig kayo. God sees you. Everything in you. Yung mga fears mo, takot ka, ano kinakatakutan mo? God sees everything. That's why, in our giveaways, nakasulat ang verse na yan. You are the God who sees me. Can you say that with me? Go. You are the God who sees. One more time. Tell it to the Lord. You are the God who sees me. One more time. Tell it to the Lord. You are the God who sees me. You see me, Lord. You see what's in my heart. You know why He sees you? Because He loves you. I will end with this. Isaiah 43, verse 3 to 5. Alam niyo, hinanap ko sa Bible, saan pa sinabi ni Lord yung mga words na, I love you? Alam mo, nandito. If you read it in the English version, New International Version, the Lord actually says, I love you. I'll read it in Tagalog. Basahin natin yung sabay-sabay. Go! Wait. So, 1, 2, 3, go! Mothers, listen. Mothers, mahalaga ka sa akin. Sabi ni Lord, mahal kita. Sabi ng Panginoon, at paparangalan kita. Dahil ikaw ay mamahalin. At dahil doon, mamahalin ka ng Panginoon. Grabe ano? God is love. It says in 1 John 4, ang Diyos ay pag-ibig. Kung siya ay pag-ibig, wala siyang kasamaan. Wala siyang kasamaan sa puso niya. Hindi siya galit sa'yo. Diba? Hindi ka niya pinaparusahan. Love ka niya. Mahal ka niya. Mahalaga ka sa kanya. Pinaparangalan ka niya. If you are going through anything right now, whether you're a mother, a daughter, a son, a child, a father, kung ano man ang pinagdadaanan mo, Jesus makes us complete. Okay? Huwag niyong hahanapin yung completeness niyo sa ibang tao. Huwag niyong hahanapin sa kayamanan, sa kalangyaan. Because all these will fade away. But only Jesus will remain. Can I ask all the mothers, please, can you stand up? I want to pray for you. Mga nanay, pray po tayong lahat.